Marami sa atin ang naniniwala na ang pagsusuot ng uniforme ay simbolo ng lakas at katapangan dahil ang mga sundalo ay sinanay na humarap sa kahit anong panganib para sa bayan. Ngunit sa likod ng bawat medalya at matikas na tindig ay may mga kwento rin ng sakit na hindi kayang gamutin ng kahit anong gamot. Ngayon ay tatalakayin natin ang buhay ni Carlos Santiago, isang lalaki na lumaki sa hirap at nangarap na mabigyan ng maayos na buhay ang kanyang pamilya sa pamamagitan ng pagiging isang sundalo. Sa gitna ng kanyang pakikipaglaban sa giyera at pagtitiis sa malayo, hindi niya inakala na ang pinakamabigat na dagok ay hindi mangyayari sa gitna ng labanan kundi sa loob mismo ng kanyang sariling tahanan. Ano nga ba ang gagawin mo kung ang taong pinagkakatiwalaan mong magbabantay sa iyong pamilya habang wala ka ay siya palang sisira sa lahat ng iyong pinaghirapan? Pero bago po ang lahat, baka pwedeng pa-like ang video na ito dahil napakalaking bagay na ito sa aming content creators. At mangyaring mag-comment sa baba kung taga saang lugar ka para malaman namin saan umaabot ang ating mga video. Maraming salamat po. Isinilang si Carlos noong Marso 15, 1975 sa bayan ng San Mateo sa Isabela. Bata pa lamang siya ay nakita na niya ang pait ng buhay dahil ang kanyang ama na si Ernesto ay nalulong sa alak at madalas saktan ang kanyang ina na si Carmela. Ang mga karahasang nasaksihan niya noong bata pa siya ang naging mitya para pangarapin niyang maging isang sundalo dahil gusto niyang magkaroon ng kakayahan na ipagtanggol ang mga naaapi. Para matustusan ang kanyang pag-aaral, kailangan niyang magtrabaho sa bukid at maglinis ng mga lupain sa paanan ng Sierra Madre tuwing umaga bago pumasok sa eskwela. Sa kabila ng pagod at kakulangan sa pera, hindi sumuko si Carlos dahil ang tanging hangad niya ay mabago ang takbo ng kanyang kapalaran. Noong taong 2012, sinubukan ni Carlos na pumasok sa Philippine Military Academy sa Baguio kahit na wala siyang ibang inaasahan na susuporta sa kanya. Dahil sa kanyang pagsisikap at disiplina, matagumpay siyang nakapagtapos noong 2016 at naging isang ganap na sundalo. Sa kanyang pagbabalik sa Isabela, nakilala niya si Pauline Ramirez na isang guro sa isang pampublikong paaralan. Mabilis na nahulog ang loob nila sa isa't isa at naramdaman ni Carlos na nahanap na niya ang kapayapaan na matagal na niyang hinahanap. Ikinasal sila noong February 14, 2017 at hindi nagtagal ay biniyayaan sila ng isang anak na babae na pinangalanan nilang Angel. Dahil sa kanyang tungkulin, madalas na malayo si Carlos sa kanyang mag-ina dahil sa mga misyon sa iba't ibang panig ng bansa. Kahit mahirap ang mawalay, siniguro ni Carlos na regular siyang nagpapadala ng pera at tumatawag palagi para hindi maramdaman ni Pauline na nag-iisa sila. Nakapagpundar na rin sila ng sariling bahay at lupa mula sa kanyang mga ipon dahil gusto niyang maging komportable ang buhay ng kanyang pamilya. Noong May 2017, naatasan si Carlos na sumabak sa digmaan sa Marawi kung saan muntik na siyang mamatay nang tamaan ng bala ang sasakyang militar na kinalalagyan niya. Bagamat nakaligtas siya sa kamatayan, ang pangyayaring iyon ay nag-iwan ng matinding takot sa kanyang isipan lalo na nang mawala ang kanyang matalik na kaibigan sa labanan. Nang matapos ang kanyang misyon at makauwi sa kanilang probinsya, inaasahan ni Carlos na magiging masaya ang lahat pero unti-unti niyang napansin ang pagbabago sa kilos ni Pauline. Ang kanyang asawa ay tila nagiging mailap at laging nakatutok sa kanyang cellphone kahit naabala ito sa mga gawaing bahay o sa pagtuturo. Napansin ni Carlos na tila may itinatago si Pauline dahil palagi itong maingat sa kanyang mga galaw at hindi na katulad ng dati na malambing sa kanya. Pinili ni Carlos na manahimik muna dahil sa laki ng kanyang tiwala sa asawa pero ang katahimikang ito ay mapapalitan ng isang malaking gulo nang sa wakas ay malaman niya ang totoong nangyayari habang siya ay nasa malayo. Isang tahimik na gabi noong Oktubre 2018, nagdesisyon si Carlos na umuwi sa San Mateo nang hindi nagsasabi sa kanyang pamilya.
Gusto niya sanang surpresahin ang kanyang mag-ina dahil sa tagal nilang hindi nagkita, pero hindi niya inakala na siya pala ang makakatanggap ng isang masakit na sorpresa sa gabing iyon. Habang papalapit siya sa kanilang bahay, napansin niyang maliwanag ang buong paligid pero madilim sa loob ng kanilang kwarto. Dahan-dahan siyang pumasok sa pinto sa likod ng bahay at hindi gumawa ng kahit anong ingay para hindi sila magising. Ngunit habang naglalakad siya sa loob, may narinig siyang hindi pamilyar na tunog mula sa kanilang silid na tila nagpabilis sa tibok ng kanyang puso. Nang dahan-dahang buksan ni Carlos ang pinto, bumadya sa kanyang paningin ang dalawang tao sa loob ng kanyang sariling kama. Ang sakit, galit at gulat ay sabay-sabay na naramdaman ng sundalo nang makita niyang may kasamang ibang lalaki ang kanyang asawa. Agad na nagtakip ng katawan ang dalawa at bago pa makakilos ng maayos si Carlos, mabilis na tumakbo palabas ng bahay ang lalaki. Naiwang tulala si Carlos dahil tila nawalan siya ng lakas sa tindi ng kanyang nadiskubre. Sinubukan ni Pauline na magpaliwanag at humingi ng tawad, pero para kay Carlos, ang bawat salitang lumalabas sa bibig ng asawa ay wala ng halaga. Pinilit niyang magpakalma kahit na durog ang kanyang kalooban. Kinabukasan, nagising si Carlos na wala na si Pauline at ang kanilang anak na si Angel sa loob ng bahay. Nalaman na lang niya na tuluyan ng sumama ang kanyang asawa sa lalaking nakita niya, na kinilalang si Anthony Villamor. Si Anthony ay pamangkin ng isang makapangyarihang politiko sa kanilang bayan, kaya naman kahit anong pilit ni Carlos na makuha ang kanyang anak, hindi niya ito magawa dahil sa impluwensya ni Anthony. Ginamit pa ni Anthony ang kanyang koneksyon para maipatapon si Carlos sa isang malayo at mapanganib na misyon sa Mindanao. Walang nagawa ang sundalo kundi tanggapin ang kanyang kapalaran at bitbitin ang mabigat na loob patungo sa isang lugar na puno ng kaguluhan. Sa gitna ng mainit na panahon sa Basilan noong July 2019, sumabak si Carlos sa isang madugong engkwentro sa kabundukan. Sa tindi ng palitan ng putok, tila nakalimutan na ni Carlos ang matakot para sa sarili niyang buhay. Handa na siyang mawala sa mundo dahil sa bigat ng pinagdaraanan niya, pero tila may ibang plano pa ang langit para sa kanya. Nakaligtas siya sa gitna ng panganib at isa siya sa mga tumulong para dalhin ang mga sugatan niyang kasamahan sa Basilan General Hospital. Doon niya nakilala ang isang nurse na nagngangalang Lani Mercado, ang babaeng magbibigay ng bagong liwanag sa kanyang madilim na mundo. Dahil sa madalas na pagbisita ni Carlos sa ospital para kumustahin ang kanyang mga kasamahan, naging malapit sila ni Lani. Nagsimula silang mag-usap tungkol sa kani-kanilang mga buhay habang sabay na kumakain sa kantin ng ospital. Ipinagtapat ni Carlos ang lahat ng sakit na dinanas niya sa kamay ni Pauline at nagulat siya nang malaman na pareho pala sila ng karanasan. Si Lani ay niloko rin at ipinagpalit ng kanyang asawa sa ibang babae noon. Dahil sa pareho silang may sugat sa puso, madali nilang naintindihan ang nararamdaman ng isa't isa. Ang pagkakaibigang ito ay unti-unting nauwi sa isang malalim na pag-iibigan. Sa kabila ng katotohanang kasal pa rin si Carlos sa papel kay Pauline, tinanggap siya ni Lani ng buong buo. Nagsimula silang bumuo ng bagong pangarap sa gitna ng kanilang mga pinagdaanang hirap. Pero ang tanong, paano na ang naiwang pamilya ni Carlos sa Isabela? Hahayaan na lang ba niya ang kanyang anak sa piling ng lalaking sumira sa kanyang buhay? O muli siyang lalaban para makuha ang katarungan na matagal na niyang hinahanap? Si Lani ang naging dahilan kung bakit unti-unting nakabangon si Carlos mula sa pagkakalugmok. Sa kabilang banda, si Carlos din ang naging sandigan ni Lani para malampasan ang kanyang sariling madilim na nakaraan. Pakiramdam nilang dalawa ay sadyang itinadhana silang magkatagpo sa tamang panahon, kaya naman ipinagpatuloy nila ang kanilang pag-iibigan sa Basilan. Habang masaya ang dalawa sa kanilang bagong simula, nagsimula namang kumalat ang mga bulong-bulungan sa San Mateo, Isabela. Kung noon ay naging laman ng usapan ang mabilis na pagsasama ni Pauline at Anthony,
Ngayon naman ay pinag-uusapan ng mga tao ang mga pasang nakikita sa katawan ng dating guro. Lumitaw ang mga marka ng pananakit sa balat ni Pauline na hindi na niya maitago pa sa mga mata ng publiko. Si Anthony, sa kabila ng kanyang malakas na koneksyon sa politika, ay nalulung pala sa sugal at iba pang mga bisyo. Walang magawa si Pauline kundi lunukin ang pait ng kanyang maling desisyon dahil ramdam niya na ito na ang kabayaran sa kanyang ginawang pagtataksil kay Carlos. Para hindi na madamay pa ang batang si Angel sa tuwing nagagalit si Anthony, pansamantalang ibinigay ni Pauline ang anak sa kanyang mga kamag-anak. Hindi rin siya makapagsampa ng reklamo sa mga autoridad dahil alam niyang walang mangyayari dahil sa lakas ng kapit ni Anthony sa mga pulisya. Dumating ang araw na tuluyan ng iniwan ni Anthony si Pauline nang walang kahit ano. Ang lahat ng karangyaan na minsan niyang natikman ay naglahong parang bula at ang tanging naiwan sa kanya ay mga sugat at pilat mula sa landas na kanyang pinili. Dahil sa kahihiyan sa sarili, hindi na rin siya nakabalik sa pagtuturo at natagpuan niya ang kanyang sarili sa pinakamababang estado ng buhay. Sinubukan niyang kontakin si Carlos para humingi ng tulong o tawad, pero lahat ng linya ng komunikasyon ay pinutol na ng sundalo noon pa man. Nang makarating kay Carlos ang balita tungkol sa kalunos-lunos na kalagayan ni Pauline, hindi niya mapigilang maawa kahit na naroon pa rin ang sakit ng nakaraan. Ibinahagi niya ang impormasyong ito kay Lani at dahil sa busilak na puso ng nurse, hinayaan niya si Carlos na gawin kung ano ang sa tingin nito ay tama. Umuwi si Carlos sa Isabela para personal na makita ang lagay ng dating asawa. Doon ay nakita niya ang kaawa-awang hitsura ni Pauline na payat at puno ng pasa ang katawan. Nagmakaawa si Pauline na muling tanggapin ni Carlos pero sa pagkakataong iyon, wala nang nararamdamang pag-ibig ang lalaki kundi purong awa na lamang. Humarap din si Carlos sa kanyang anak na si Angel. Dahil may muwang na ang bata, inamin ni Angel na gusto na niyang sumama sa kanyang ama. Nalaman din ni Carlos na pinaniwala pala ni Pauline ang bata noon na si Carlos ang nang-iwan sa kanila para sumama sa ibang babae. Pero nalaman din ni Angel ang katotohanan. Wala nang nagawa si Pauline kundi payagan ang anak na sumama sa ama dahil alam niyang wala na siyang kakayahan na palakihin at tustusan ang mga pangangailangan nito. Bago tuluyang umalis, nag-iwan pa rin si Carlos ng kaunting pera para makapagsimula muli si Pauline kahit paano. Bumalik si Carlos sa Basilan kasama ang kanyang anak na sabik na makasama siya. Ipinakilala niya si Lani kay Angel at naging maayos naman ang pagtanggap ng bata sa kanya dahil ramdam ni Angel ang kabutihan ni Lani. Ipinagpatuloy ni Angel ang kanyang pag-aaral doon habang si Carlos naman ay nanatili sa serbisyo bilang isang tapat na sundalo. Si Lani ay nag-resign na sa ospital at nagtayo ng isang maliit na tindahan para mas mabantayan at maalagaan si Angel na itinuring na niyang sariling anak. Habang inaayos ni Carlos ang mga dokumento para sa annulment nila ni Pauline, nanatili si Lani sa kanyang tabi bilang matibay na suporta. Naging maayos at tahimik ang takbo ng buhay ng mag-ama sa piling ni Lani. Nangako si Carlos na balang araw ay formal niyang pakakasalan si Lani at ihaharap sa altar para sa isang bagong simula. Ang mga pinagdaanan ni Carlos ay tunay na mabigat. Pero ang mga ito rin ang nagdala sa kanya sa tamang tao na tunay na magmamahal sa kanya. Ang kwentong ito ay nagpapatunay na kahit gaano kabako-bako ang daan at kahit ilang beses tayong madapa, hindi ito rason para sumuko sa buhay. Hindi palaging gabi at hindi palaging madilim dahil sa huli ay darating din ang liwanag ng bukas kung saan ang bawat sakit ay may katumbas na kaligayahan. Mula sa kwentong ito ni Carlos, Lani at Pauline, ano ang inyong naging realisasyon tungkol sa pagpili ng taong mamahalin at pagtanggap ng pangalawang pagkakataon? I-comment nyo ang inyong mga saloobin sa ibaba.